Tunay na isang pribilehiyo na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos at tayo po ay nasa libro ng Mateo. Ang pag-aaral natin sa hapon na ito ay kukunin natin, isasara natin ngayong hapon na to ang Mateo 22, Matthew 22. At ang mga talata na ating pag-aaralan ngayong hapon ay Mateo 22, 41 hanggang 46. Matthew 22 verse 41 hanggang 46. Pinamagatan natin ang ating pag-aaral ngayong hapon na ito, Hesukristo, Diyos, Tao, at Tagapagligtas. Hesukristo, Diyos, Tao, at Tagapagligtas. Maaari ko po ba kayo anyayahan? Tayo po ay tumayo at basahin natin ang salita ng Diyos. Ako po, mga kapatid, ay bumabasa sa bersyon ng Magandang Balita. Kung ano man po ang inyong bersyon, maaari po kayo sumunod sa ating nakalagay sa PowerPoint. Matthew 22, verse 41 hanggang 46. Tinanong naman ni Jesus ang mga pariseyong nagkakatipon doon. Ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanya ang Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paano masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanila'y walang nakasagot at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Kayo po ay makapangyarihan sa lahat at Panginoon, kayo ay mahabagin. Kayo ay mapagpala sa amin. Panginoon, maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay nakapag-aaral ng banal na salita po ninyo. Aming dasal, Panginoon, na sa pag-aaral namin sa hapon na ito, buksan ninyo ang aming mata, buksan ninyo ang aming isipan at puso, ng aming tunay itong maintindihan. At Panginoon, hindi lang po maintindihan, aming maisabuhay ang lahat ng katotohanan at sa inyong pagpapala, aming bahagi ito sa aming pag-alis dito. Panginoon, aming dasal na kami ay maging tapat lamang sa iyo. Aking dasal, Panginoon, na ako'y maging tapat lamang sa banal na salita mo. At ang lahat ng ito'y tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Hesukristo, Diyos, Tao, at Tagapagligtas. Mga kapatid, bago po tayo mag-umpisa, maaari ko po ba kayong tanungin? Akin ko po kayong tatanungin. Sino po ba para sa inyo ang Panginoong Hesukristo? Sino po ba para sa inyo ang Panginoong Hesukristo? Ako po ay nagsaliksik ng kaunti ukol sa pananaw ng ibang mga tao at grupo kung sino para sa kanila ang Panginoong Hesukristo. Isang grupo ay sinabi siya ay isang ordinaryong tao na pagdating ng 30 anyos ay tinanggap niya ang pagiging Kristo. Ito ang sinabi ng grupo na to. Mayroon namang isang grupo na itinuturo na siya ay isa lamang propeta. Propeta, ngunit hindi katulad nila Moises, hindi katulad nila Mohammed, at sinasabing ang relihiyon niya ay Islam. May isang grupo naman na nagsasabi na si Kristo ay isang kaluluwang namulat na. At ang bawat tao ay maaaring abutin ang inabot niya. Yun ang sinasabi ng ibang grupo. May ibang grupo naman na sasabihin na ang Panginoong Hesukristo ay isang matinding guro at hanggang dun na lamang po. At ito, pakinggan ninyo, may mga grupo na nagsasabi na siya ay kapatid
ni Lucifer. Na mula nung umpisa pa lang, magkapatid na sila ni Lucifer. At mayroon namang isang tao na nagsasabi na siya ang Kristo. Hindi ko alam kung kilala ninyo kung sino ito. Kaya nga akin muling tatanungin sa inyo, mga kapatid, sino ang Panginoong Hesukristo para sa inyo? Sino po ang Panginoong Hesukristo? Dahil ngayong hapon po na ito, ating makikita na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, tao, at tagapagligtas. Mabilis na pagbabalik tanaw lamang po. Itong mga nakaraang linggo, tayo ay nasa libro ng Mateo 22. At ang nangyari dito ay patapos linisin ng Panginoong Hesus ang templo. Ano po ba ang nangyari? Diba? Siya ay tinanong ng mga pinuno, ng mga Pariseo, ng mga namumuno ng templo. Kaninong otoridad at bakit mo ginagawa ang mga ito? At sinabi nga ng Panginoong Hesus, sasagutin ko kayo kung sasagutin ninyo ang tanong ko. At hindi nila sinagot ang tanong ng Panginoong Hesukristo. At matapos noon, nagplano ang mga namumuno, ang mga Pariseo, ang mga skriba, kung paano nila iipitin sa pananalita ang Panginoong Hesukristo. Pinadala nila ang mga disipulo nila kasama yung mga Herodians. Ano nangyari? Nabaliktad. Sila ay natalo. Hindi sila nakontento, pumunta na rin ang mga Saduseo. At ano ang nangyari? Muli sila ay natalo. At hindi nagtapos sa pangatlong pagkakataon ay nandoon ang isang abogado, ang isang matinding skriba. At ano muli ang nangyari? Sila muli ay natalo. At sa pagkakataon na ito, matapos ilang beses mabigo ang mga namumuno at ang mga Pariseo na hulihin at ipitin sa panalita at turo ang Panginoong Hesukristo, pakinggan po naman ninyo ang mga nangyari dito. Hahatiin po natin sa dalawang bahagi ang ating pag-aaral. Ang unang bahagi, ang katanungan at kapaliwanagan. Verse 41 hanggang 45. At ang ikalawang bahagi, ang tugon at pagtanggi. Verse 46. Umpisahan na ho natin pag-aralan ang verse 41. Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nagkakatipon-tipon doon. Habang ang mga Pariseo po ay nagtitipon-tipon, marahil sila po muli ay nag-uusap. Marahil sila ay muling nagpaplano kung paano nila huhulihin sa turo ang Panginoong Hesukristo. Ngunit ano po ang nangyari? Ang Panginoong Hesukristo naman ay may mga tinanong sa mga namumuno at sa mga Pariseo. Sila ay tinanong sa verse 42, ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Okay, tinanong sila ng Panginoong Hesus ukol sa Kristo. Tingnan po ninyong mabuti, hindi po sila tinanong ng diretsyo tungkol sa Kanya. Ngunit ganito po ang tinanong niya. Ano ang pagkakaalam ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Okay, tingnan po muna natin. Ang salitang Kristo, sa salitang Greko, ito ay Christos. Ano ho ibig sabihin nitong salitang Kristo sa Greko? Ang ibig sabihin po nito ang hinirang, ang pinili. Sa English, the anointed one. Ang salitang Christos ay isang salita na makikita po ninyo sa bagong tipan. Ang bagong tipan ay orihinal na nakasulat sa salitang Greko. Ang lumang tipan ay nakasulat sa salitang Hebreo. Ang salitang Christos ay isang salita na makikita ninyo sa bagong tipan. At ang salitang Kristo ay pareho ng salitang Mesaya sa lumang tipan. Sa bagong tipan ito ay Christos, sa lumang tipan ito ay Mesaya. Kaya't sila ay tinanong ng Panginoong Hesus na parang ganito, sa inaantay ninyong Mesaya, sa inaantay ninyong Kristo, kanino siyang anak? Agad-agad na sinagot nila, kay David po, anak ni David. Sa English, the son of David. Para sa mga Hudyo, ang tanong na ito ay sobrang daling sagutin. Kaya nga nung sinagot nila ito, parang sabi nila, kala mo, hindi namin alam, anak ni David. Okay, tingnan at pag-aralan po nating mabuti ito kung bakit ganito. Bakit ang tawag nila anak ni David? Naniniwala po ang mga Hudyo na ang
sinabi nilang anak ni David ay okay na po. Ngunit sa totoo lamang po, ang sagot na ito ay hindi kumpleto. Ang pagkakaalam nilang anak ni David, ang Kristo, ay kulang-kulang po. At dahil kulang-kulang po ito, ang kaalaman nila ay mali na po. At makikita po ninyo iyan mamaya sa ating turo. Ang pagkakaintindi po nila ay ang Kristo ay isa lamang ordinaryong tao. He was just an ordinary man. Akala nila ang Kristo ay isang tao na ililigtas sila sa politika, sa ekonomiya, at sa problema nilang pera. Ang akala nila ang Kristo ay tao, man, human, katulad nila Moises, nila Joshua, nila David. Kaya nga't napakabilis nilang sinagot ang tanong ng Panginoong Hesukristo na anak ni David. Para sa kanila, napakadali ng tanong na ito. Ngunit, di po talaga nila nalalaman, di po nila naiintindihan ang ukol sa Kristo at ang buong katotohanan ukol sa Kristo. Kaya't dahil sa pagpapala at grasya ng Panginoong Hesus, sa pag-aaral natin sa hapon na ito, ipaliliwanag niya ang ukol sa Kristo na inaantay nila. Grabe talaga ang pagpapala at grasya ng Panginoong Hesus. Kahit na iniipit siya, kahit na ini-entrap ang Panginoong Hesus, ganun pa rin ang patuloy na pagtuturo niya sa kanila. Kaya't ang sinagot nila kay David, anak ni David, ang Kristo ay anak ni David. Kung tatanungin ninyo ang isang Hudyo, maging sa panahon natin ngayon, kung kaninong anak ang Kristo, ganun din ang sasagutin nila. Sasabihin nila ay anak ni David. Ang tanong, saan nila nalaman? Saan nila ito natutunan? Ang mga nagtuturo po sa kanila nitong katotohanan ito ay ang mga eksperto ng banal na kasulatan nila. At ano ang tawag sa mga eksperto na ito? Ito ang mga tinatawag na skriba. Sa Marcos 12, talata 35, makikita po ninyo, ito po yung parallel passage na pag-aaral natin sa hapon na ito. Habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sinabi niya, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Makikita ho ninyo doon, mga tagapagturo ng kautusan. Ito yung mga sinasabing eksperto, mga skriba, na nagtuturo ng kautusan nila. Sila ang nagtuturo na ang Kristo ay anak ni David. Kaya't kung makikita po ninyo, ito ang tinuturo sa kanila ng mga skriba nila. Ang tanong naman, kung saan kinukuha ng mga eksperto, ng mga skriba ang itinuturo nila? Saan nanggagaling ang tinuturo ng mga eksperto na to, ng mga skriba na ito? Kinukuha po nila ito, saan? Sa banal na kasulatan nila. Yung banal na kasulatan nila ay lumang tipan po natin. Tingnan po natin ang ilang talata sa lumang tipan po natin at sa banal na kasulatan nila kung saan nila nakikita ang katotohanan na ito. Ikalawang Samuel, chapter 7, verse 12 up to 13. Sa ikalawang Samuel, kabanata 7, makikita po ninyo ang pangako ng Panginoong Diyos kay David. Okay? This is God's promise to King David. 2 Samuel, verse 7, 12 to 13. Basahin ko po ito. Sinasabi sa verse 12, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at patatagalin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Okay. Ito po mga kapatid ang pangako ng makapangyarihang Diyos kay Haring David. Ang mensahe po na ito ay ibinigay kay David na mula sa kanyang angkan ay manggagaling ang tagapagligtas, ang Mesyas. Ngayon, at ang manggagaling sa angkan na ito ay magtatatag ng kaharian ng Panginoong Diyos na walang hanggan. Okay. Marahil
sa ilan sa inyo na nagbabasa ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos, sasabihin ninyo, hindi kaya ang tinutukoy dito ay si Haring Solomon na anak ni Haring David? Alam po ninyo, hindi po tinutukoy sa talata na ito si Solomon. Bakit po? Dahil si Solomon ay hindi naman po tumagal ang kaharian. Hindi po naging ang kaharian niya magpakailanman. Kung titingnan ho nga ninyo, pagkatapos kaagad ni Solomon, nahati yung kaharian. Kaya nga, hindi si Solomon ang tinutukoy ng mga talata na ito. Kaya nga, itong talata sa 2 Samuel 7, pinapakita sa atin dito, itinuturo sa atin dito, ipinapakita ng Panginoong Hesukristo na galing sa pamilya, sa angkan, sa lahi ni David, manggagaling ang Mesaya, ang tagapagligtas. Kaya nga ho, nabuo ang talata na sinasabing anak ni David, son of David. Ito ho yung terminolohiya na ginagamit nila para tukuyin ang Mesaya. Isa pa ho, mula sa awit 89, talata 34 hanggang 37. Babasahin ko po sa inyo. Ang tipan sa kanya'y di ko sisirain, ni isang pangako'y di ko babawiin. Sa aking kabanalan, ipinangako ko kay David ay hindi magsisinungaling. Lahit trono niya'y hindi magwawakas, hanggang mayroong araw tayong sumisikat, katulad ng buwan na hindi lilipas, matatatag ng tanda doon sa itaas. Muli, sa talata na ito, ipinapangako ng makapangyarihang Diyos na mula sa lahi, sa pamilya ni David, sa mga anak niya, manggagaling ang pinangakong Mesaya. At ang Mesaya na ito ay itatatag ang kaharian ng Panginoong Diyos magpakailanman. Mga kapatid, this truth about the Messiah coming from the line of David, itong katotohanan na ito na manggagaling sa angkan ni David, ng pamilya ni David, ay makikita nyo sa lumang tipan. It can be seen all over the Old Testament. Makikita nyo ito sa tinatawag na major prophets. Makikita nyo ito sa mga tinatawag na minor prophets. At ang mga Hudyo naintindihan mabuti ang katotohanan na ito. At ang naging konklusyon ng mga Hudyo, para sa kanila, sila ay nag-conclude na dahil si Haring David ay tao, because he is man, he is human, pues, ang Kristo ay isa ring tao, isa ring man, isa ring human. Dahil ang Haring David ay isang tao. Kaya nga, itong talata na sinasabing Son of David, anak ni David, ito ang alam nila, ito ang katotohanang pinanghahawakan nila. Kaya nga yung sinagot nila ay bahagya tama. Ngunit, datapwat ito ay bahagyang tama, ito ay kailangan makumpleto ng isang aspeto. At makikita po natin yan sa pag-aaral ngayong hapon na ito. Ang tanong, kung kulang ang kaalaman nila, kung kulang ang katotohanang nalalaman nila, paano nila ngayon malalaman ang buong katotohanan? If they had an incomplete knowledge about the Messiah, how would they know? Saan manggagaling ang katotohanan na ito? Mga kapatid, walang iba kung hindi sa banal na kasulatan. At yan mismo ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Verse 43, sinabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanya ang Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Para palawigin, linawin at itama ang alam nila ukol sa Kristo na inaantay nila, bumalik ang Panginoong Hesus sa banal na kasulatan nila. Okay. Makita po mismo ninyo ang Panginoong Hesus para ibigay ang katotohanan, para ibigay ang tamang kaalaman. Ano ang ginawa niya? Mismong makapangyarihang Diyos po natin, ginamit ang banal na kasulatan. Ano ho ito?
on a side note, ano ang gagawin ninyo para malaman ninyo ang katotohanan ukol sa Panginoong Hesukristo? Saan ho kayo pumupunta? Sino ang tinatanong ninyo? Sabi ko nga kaninang umaga, kung tanongin nyo si Pastor George, kung sino ang Kristo at binigay niya lamang ang opinion niya, malaki ang problema. Ngunit, kung tanongin niyo si Pastor George, Pastor EJ, Brother Peter, ang tungkol sa Kristo at binuksan nila ang Biblia, makasisiguro po kayo na tama ang sagot nila. Kaya nga ang tanong, where do you go when you want to know about the Lord Jesus Christ? Mismo ang Panginoong Jesus bumalik sa banal na kasulatan. At ano ang sinabi niya? Mula sa awit 110 verse 1. Dahil kulang nga ang kaalaman nila, dahil kulang ang katotohanan ng alam nila, bumalik ang Panginoong Hesukristo sa Biblia nila. Awit 110 verse 1. Sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Sa English, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Okay. Mga kapatid, ang awit 110 ay isinulat ni Haring David. Kung bubuksan ninyo ang mga Biblia ninyo, makikita nyo sa Psalm 110 nakasulat doon, ang sumulat nito ay si Haring David. At para po sa kaalaman nating lahat ngayong hapon na ito, ang awit na ito, awit 110, ay tumutukoy saan? Tumutukoy po sa tagapagligtas, sa Mesaya, sa Kristo. Ang tawag sa Ingles dito, ito ay isang messianic psalm. Nang sinabi ni David ang mga salitang aking Panginoon, pag tinignan ninyo, sa English, my Lord. Aking Panginoon, sa English, my Lord, nang sinabi niya to, siya ay tumutukoy sa Mesaya, sa tagapagligtas. Kaya nga't naiintindihan po ng mga Hudyo na ang awit na ito ay ukol sa Mesaya. Ang problema, alam nga nila na ito ay ukol sa Mesaya, ngunit di talaga nila naiintindihan ang buong katotohanan ukol sa talata na ito. Alam nilang Mesaya ang pinag-uusapan dito, ngunit yung buong katotohanan, hindi nila maintindihan. Kung kayo nga ay magsasaliksik ukol sa awit na ito, awit 100 Gs, no? 110. Itong awit na ito ay pinaka-ginagamit at binabanggit sa ating bagong tipan. It is the most quoted psalm in the New Testament. Ginamit ito ni Pedro sa libro ng Gawa, Kabanata 2. Ginagamit ito palagi ni Apostol Pablo. Ginagamit ito ng sumulat ng libro ng Hebreo. Makikita nga ninyo itong awit 110 na ito sa libro ng Mateo, libro ng Marcos, at libro ng Lucas. This is the most quoted psalm in the New Testament. Ngunit, ito nga ang most quoted psalm sa New Testament. Ito rin, psalm na ito, itong awit na ito, ang paborito ng mga kalaban ng Panginoong Hesukristo. Paborito nilang tirahin ito, paborito nilang misinterpretin itong awit na ito. Maraming ang magsasabi na ang awit 110, una, hindi tungkol sa Mesaya. Marami ang magsasabi na ang Psalm 110 ay hindi sinulat ni David. Sasabihin nila na hindi ito maaaring sinulat ni David dahil hindi pa alam ni David kung paano magsulat ng ganitong klaseng sulat. Pero pag tiningnan ninyo mabuti ang mga talata dito, mismong inaapirma ng Panginoong Hesukristo na ito ay ukol sa Mesaya, at mismong inaapirma ito ng Panginoong Hesukristo na sinulat ni David ito. Kaninang umaga, 3 katotohanan ang pinakita po natin dito. Ngunit, gusto ko lamang puntuhin ang isang matinding katotohanan ukol sa awit na ito. Tingnan po natin mabuti ito. Okay. The word Lord. Yeah? The word Lord sa Ingles, Kurios sa Greko. Panginoon. Lord at sa Greko, Kurios in the Greek.
ang salitang kurios ay ginagamit sobrang daming beses sa Bagong Tipan. Okay. Pag nakita nyo yung salitang Panginoon sa Bagong Tipan, yung Grekong salitang kurios, pag ginagamit ito, ang ibig sabihin kaagad nito ay ano? Deity, Diyos, divine. Yun ho ang ibig sabihin ng salitang kurios sa salitang Greko. Kurios would mean divine. Ito mismo ang titulong ginagamit palagi sa Panginoong Hesukristo, Lord Jesus Christ. Kurios. Tuwing siya ay tatawaging Panginoon, makikita nyo sa orihinal na salita ang salitang kurios. Ito pa ho. Kung babalik po kayo sa lumang tipan, okay? Ang katapat ng salitang kurios sa Hebreo ay ang salitang Adonai. Okay? Salitang Adonai. Kung meron ho kayong tinatawag na concordance, tingnan ninyo yung salita sa awit 110. Yung ginagamit na isang salita doon, Lord, Panginoon, ay salitang sa Grekong Adonai. Now, ito ang equivalent ng salitang kurios sa Hebreo, Adonai. At ano ang ibig sabihin ng salitang Adonai? Ganun din ho. Pag ginagamit ang salitang Adonai, ang ibig sabihin ho nito ay deity, God, divine. Ang salitang Adonai ay ginagamit kung saan-saan sa lumang tipan. It's one of the words used in the Hebrew language to pertain to God. Tingnan ho ninyo sa Genesis 15. Gagamitin ko ho yung English na version. Okay? Genesis 15, verse 1 up to 2. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, Do not fear, Abram. I am a shield to you. Your reward shall be very great. Verse 2, Abraham said, O Adonai God. O Lord God. Ang ginamit na salita sa Lord, sa Panginoon, ay ang Hebreyong salitang Adonai. Okay. Tingnan ho naman ninyo sa Deuteronomio 10, talata 17. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi nasusuhulan. Pag tiningnan ho ninyo sa orihinal na salita ito sa Hebreo, ang mga salitang ginamit dito ay Yahweh at Adonai. Yung sinasabing Yahweh na inyong Adonai. Ito ho ang sinasabi sa mga talata na ito. Mula sa Henesis hanggang sa libro ng Malakay, sa lumang tipan, makikita ninyo ang salitang Adonai. Ang lumang tipan ay magkakaroon ng napakaraming mga talata na nasa loob niya ang salitang Adonai. Ang salitang Adonai ay nagsasabi ukol sa salita na Panginoong Diyos. Kaya nga, nang sinabi ito dito ng Panginoong Hesukristo, verse 43, di ho ba, ang tanong niya sa kanila, kaninong anak ang Kristo? Ang sabi nila, kay David po. Anak ni David. Sinabi ng Panginoong Hesus sa verse 43, sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanya ang Espiritu? Ito ho ang tinanong niya sa kanila. If the Christ is only David's son, how come David called him Lord in the Spirit? Ang tinanong ng Panginoong Hesus dito ay kung sinasabi nilang ang Kristo ay anak ni David, at dahil ang sinabi nila na Kristo ay mula sa angkan ni David, sumakatwid ang sabi nilang Kristo ay isa lamang tao. Bakit kung gayon ang tawag ni David sa Kristo ay Panginoon? How is it then that David calls him Lord, Adonai, God, Deity? Kaya't mga kapatid, makikita natin sa talata na ito na ang tagapagligtas, ang Mesaya, ang Kristo ay mismong Panginoong Diyos.
Sabi nga ni Brother Peter sa akin before, na dapat ito sana ang titulo natin, God is our Messiah. Na hindi nila alam, hindi nila nakita. Mula sa aral na ito, makikita natin, tunay ang Panginoong Hesus ay 100% tao. Dahil galing siya sa angkan ni David. Ngunit, tunay na makikita rin natin dito sa mga talata na ito, siya ay 100% Diyos. 100% God, 100% man. Dahil tinawag siya ni David na Panginoon, Adonai. Pinapakita sa mga talata na ito na inaapirma ng Panginoong Hesukristo na ang Messiah ay tunay na Diyos. The Lord Jesus teaches that Messiah is truly God because the Lord said to my Lord, Yahweh said to Adonai. Ito po ang isa sa pinakamahalagang turo na makikita po natin sa talata na ito. Nang ito ay binanggit at sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, siguro marahil iba sa inyo, o yung ibang magkokomento, siguro di kaya nagkamali si David. Hindi kaya na-carried away lang siya dahil sa emosyon niya na tinawag niya ang Kristo Panginoon. Di kaya ganon? Actually, alam na ng Panginoong Jesus ang iisipin ng mga tao. 2,000 years ago, up to today, alam niya na titirahin ito ng tao. Alam niya na kukutyain ito ng tao, ang turo na ito. Bumalik ho kayo sa verse 43. Balikan po ninyo ang verse 43. Sasagutin ito ng Panginoong Hesukristo. Kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanya ang Espiritu? Nakita ho ninyo yun? Nang tinawag ni David na ang Messiah ay Panginoon, ano ang binanggit sa talata? Tinawag ni David na Panginoon nang nasa kanya ang Espiritu. Sa English, David was in the Spirit. When David called Messiah Lord, he was in the Spirit. Ano ibig sabihin ho nito? Sinasabi ng mga talata na ito, this simply means that David was under control of the Holy Spirit. Siguro sasabihin ng iba, wala naman sinabing Holy Spirit dun eh. Di ba? Spirit lang. Let Scripture interpret Scripture. Tingnan ho ninyo sa Marcos 12:36. Ito yung version ni Marcos ng parehong turo na ito. The parallel passage of Mark gives us the version of Mark. Verse 36, David himself said in the Holy Spirit. Makikita ho ninyo sa version ninyo na mismong sinabi dito ay Espiritu Santo. Ergo, therefore, inapirma mismo ng Panginoong Hesukristo na nang sinabi ni David ito, he was under the influence and inspiration of the Holy Spirit. Hindi ito galing lamang sa kanya. Hindi lang ito galing sa pag-iisip niya. Ngunit nung sinabi mismo ni David ito, nang tinawag ni David ang Messiah, ang tagapagligtas na Panginoon, it was divinely inspired by God Himself through the Holy Spirit. David was under control of the Holy Spirit. Kaya't kung babalik tayo sa verse 44, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway po. Ano ang ibig sabihin ng talatang ito? Ano ang ibig sabihin po ng mga salita rito? Ang ibig sabihin po nito ay ang makapangyarihang Diyos, ang Yahweh, ang Panginoon ng Israel, ay idinideklara ang posisyon, ang pwesto ng Messiah. Idinideklara ng makapangyarihang Diyos na ang Messiah ay uupo sa kanan niya. Na nagkakahulugan na ano po, na ang Messiah ay may kaparehong kapangyarihan tulad ng kapangyarihan ng makapangyarihang Diyos. Ito po ang ibig sabihin ng mga talata na ito. The right hand of God is the symbol of authority.
Pag tinanong ko po kayo dito, tinanong ko kaninang umaga ito, tinanong ko sa youth kahapon ito, majority of us sa kwarto nito, tama kaya ako, right-handed. Right? Majority in this room, in this hall, right-handed. At ang kanang kamay natin ay simbolo ng ating lakas. Kahit anong gawin ninyo, mas malakas talaga ang kanan natin kaysa sa kaliwang kanan natin. Ito ho ang pagsasalarawan na ibinibigay dito. When Messiah would be sitting at the right hand of God, the passage is telling us that Messiah is given the same authority and power by God Almighty. Kaya nga sa verse 44, sinasabi rito, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Mga kapatid, mayroong mga tao na tutuligsa sa Panginoong Hesukristo. Mayroong mga tao na hindi tatanggapin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos at sasabihin nilang siya lamang ay tao. May mga tao na sasabihin na siya ay hindi Panginoon nila, hindi tagapagligtas nila. Alam po ba ninyo, God Almighty has already declared na ang lahat ng mga taong tumutuligsa, ang lahat ng mga taong kumakalaban ay ano po? Mapapasuko sa Panginoong Hesukristo. Ang ganda nga sa English na ito. Ano ang sinabi? Ultimately, all these enemies will become His footstool. Footstool. Ano ibig sabihin sa English nito? Na everyone who will oppose the Lord Jesus Christ, yung enemies ni Jesus Christ, will be His footstool. Sa gitnang silangan, ang talata na ito, ano ang ibig sabihin? This was a Middle Eastern tradition sa gitnang silangan, na kapag ang isang hari natalo ang mga kalaban niya, ilalagay niya ang paa sa mga leeg nila. Makikita ninyo ito sa libro ng Joshua. Okay? Ginawa yata ito ni Joshua. Tinawag yung mga tinalong mga hari, mga kalaban. At alam ninyo ang ginawa, inilagay ang paa sa leeg. At sa grasya na lamang ng Panginoon siguro, pag inilagay ang paa ng haring nanalo sa kalabang hari, onting ganun niya lang sa leeg nito, patay ho ang kalaban na ito. Ito ho yung pinapakitang sinisimbolo dito, isinasalarawan dito. Balang araw, darating ang araw, ang lahat ng mga kalaban ng Panginoong Hesus ay magiging tungtungan ng kanyang paa. Symbolically. They will be placed under His feet. Verse 45. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Kristo? If David calls the Messiah Lord, Kurios, divine, God, how then can the Messiah be His Son? Ano ang naging tugon nila? Makikita natin yan pagkatapos ng ating unang prinsipyo. Ang ating unang prinsipyo, ang salita ng Diyos ay malinaw na nagpapaliwanag at nagtuturo ng mga katotohanan ukol sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos ay malinaw na nagpapaliwanag at nagtuturo ng mga katotohanan ukol sa Panginoong Hesukristo. Maari ko po ba kayo muling tanungin? Sino para sa inyo ang Panginoong Hesukristo? Who do you say is the Lord Jesus? Do you say that He is truly God? He is truly Lord? He is truly the Savior? Ito hong ikalawang tanong. Gawin ho nating personal ang tanong na ito. Sino ang Panginoong Hesukristo sa buhay ninyo? Sino ang Panginoong Hesukristo sa buhay ninyo? Siya ba ay tunay na Panginoon mo? Siya ba ay tunay na tagapagligtas mo?
Ngayon, dahil by God's grace, karamihan sa atin ay mga Kristiyano. Siguro sasabihin nyo, Brother Rico, alam ko na yan eh. He is truly God, He is truly divine. He is my Lord, He is my Savior. Pakinggan ho natin ito. Kung sinasabi mong tunay siyang Panginoon, kung sinasabi mong tunay mo nang tinanggap siya bilang personal na tagapagligtas mo, ang tanong, paano ito nakikita sa buhay mo? If He is truly your God, your Savior, paano ito nakikita sa buhay mo? Kasi yung mga kapatid, napakadaling sabihin, yes, He is my Lord. Yes, He is my Savior. Pero nakikita ba ito sa salita mo? Nakikita ba ito sa mga gawa mo? O Kristiyano ka pag nandito ka, paglabas mo, ibang-iba ka na. Kristiyano ka pag kasama mo ang mga kaibigan mong Kristiyano. Ngunit pag kasama mo na ang mga barkada mo na hindi Kristiyano, mas masama ka pa, mas malala ka pa. If you say He is truly God, He is Lord, di ho ba dapat, God, we obey? Kung sinasabi mo naman na hindi ka pa sigurado, na tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo bilang personal na tagapagligtas mo, ano kaya ang dahilan kung bakit ganito? Kung sinasabi mong hindi ka pa sigurado, hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang personal na tagapagligtas mo, ano kaya ang dahilan nito? Matapos ibigay na ang lahat ng katotohanan, lalo na tayo by God's grace, di ba? Siguro ganon katindi tayo sa CCF Parañaque, Tagalog, Alabang. We have to go through the book of Matthew already 3 years. Siguro ganon katigas ang ulo natin na kailangan we have to go through it several years. Kasi mga kapatid, sobrang dami na, sobrang tindi na mga katotohanang ibinibigay sa atin. At kung hanggang sa punto na ito, hindi ka pa sigurado na si Kristo ang tagapagligtas mo, ano kaya ang dahilan nito? Kaya nga, ano ang maaaring maipagdasal natin? Para lubusan at tunay na makilala natin ang Diyos na makapangyarihang nagligtas sa atin. Tingnan natin ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Ang tugon at pagtanggi. Verse 46. Isa man sa kanila'y walang nakasagot. Walang nakasagot. At mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya, mga kapatid, itong katanungan na ito, na di nila masagot, kumbaga parang naging isang bugtong ang tanong ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Yung tinanong sa verse 45. Kung sinasabi ninyo na ang Kristo ay anak ni David, bakit siya tinatawag ni David na Panginoon? Hindi masagot, hindi mabigkas ng mga nakikinig sa Panginoong Hesukristo. Ang mga nasa isip nila, ang mga puso nila. Ang tanong naman, paano kaya ito na idugtong ng Panginoong Hesus? Ang mga turo na ito sa Kanya. How did the Lord Jesus connect all this truth to Himself? Diba? Kasi ang tinanong niya naman, hindi niya naman tinanong ng verse 41, what do you think of me, the Christ? No, hindi ganun ang tanong niya. Ang tanong niya sa kanila, what do you think of the Christ? Ano ang alam ninyo sa Kristo? Kaninong anak siya? Diba? So lahat ng turo na ito, paano na iduktong sa Kanya? Okay, tingnan natin mabuti. Si Mateo, na may akda ng libro na ating ngayong pinag-aaralan. Kung aalalahanin nyo, Genesis chapter 1, di ba? Sa libro ng Mateo, unang inilagay at sinulat ni Mateo ang ano? Ang angkan ng Panginoong Hesukristo. Kabanata 1, ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. At kung titingnan din po ninyo ang libro ng Lucas, isinulat din ni Lucas ang talaan ng angkan ng Panginoong Hesus. Ang tanong, bakit po nila kaya isinulat ito
Bakit kaya nila ginawa ito? Why did Matthew and Luke have to write the genealogy of the Lord Jesus Christ? Alam po ninyo, kung ang Panginoong Jesus ay hindi nanggaling sa angkan ni David, ito ay isang magiging napakalaking problema. Bakit ho? Dahil alam ng mga Hudyo na ang darating na Mesaya ay galing sa angkan ni David. Ganito ho yun. During the Lord's time, or even before the Lord's time, kung mayroong magsasabi na siya ang Kristo, siya ang Mesaya, ano ang gagawin ng mga namumuno ng templo, ng mga Pariseo, ng mga Saduceo? Pupunta sila sa templo nila. Ilalabas nila yung genealogy ng mga pamilya nila. Tanungin ko kayo, kaninang umaga, Brother Ben, kilala mo pa ang lolo mo? First name? Yes. Anong pangalan, kapatid? Luciano. Okay. Alam ni Brother Ben, yung lolo niya. Ito, Brother Ben, yung lolo ng lolo mo, kilala mo pa? Hindi na, di ba? Sino dito ang may alam pa ng lolo mo? Baka, dapat naman. Wala. Ito. Yung lolo ng lolo mo. Wala na. Bakit ko tinatanong sa inyo ito? Ang mga Hudyo ng panahon ng Panginoong Hesukristo, nakasulat ang mga pamilya nila. Bakit ho? Ganito ho ang mga Hudyo. Kung may dumating na Mesaya, na nagsasabing Mesaya siya, ang gagawin nila, titingnan nila yung talaan nila. Susundan nila ang kanyang pamilya. At pag ito, hindi tumumbok kay Haring David, sasabihin kagad nila, ikaw ay hindi Mesaya. Ito ho ang konteksto nito. Kaya alam ho ninyo, personal na nakasisiguro ako na ginawa ito ng mga Pariseo, ng mga namumuno sa Panginoong Hesukristo. Immediately, they would check the genealogy of the Lord Jesus Christ. Ganito ho yun. Nung panahon ng Panginoong Hesukristo, buo pa ang talaan na ito. Ngunit, pagdating nung AD 70, kung alam ho ninyo, binanggit na ho natin ilang beses ito, AD 70, nasira ang templo. Nasunog ang templo. Ang lahat ng talaan na ito, nawala na, nasira na. AD 70. Some 30 years after the Lord Jesus died and after the Lord Jesus resurrected. Ang tanong, paano yun? Nasira na yung talaan nila. Hindi na ho kailangan. Bakit? Dahil dumating na ang Mesaya. Kaya't kung pupunta kayo sa Israel, wag lang ngayon, gera ho dun ngayon, no? Tatanungin mo, sino ang lolo ng lolo ng lolo? Hindi na nila masusundan, hindi na nila matatandaan, dahil wala na ho ang talaan. Kaya nga't nakatitiyak po ako na ginawa ito ng mga Pariseo, ng mga namumuno ng templo sa Panginoong Hesukristo. At alam po ninyo, nung chinek nila ito, makita nila ito, pareho ang ama niya, si Jose, at ang ina niya na si Maria, galing sa angkan ni David. Kaya nga, ito ang isang unang ebidensya na tunay ang Panginoong Hesukristo ay Mesaya. Okay, meron na sila sa genealogy. Ikalawa, nakita nila, nabalitaan nila ang mga milagrong ginagawa niya. Just a few days before this, Wednesday ito. Yeah? Wednesday ito. The day before, itong kwento na ito. And the day before, the Lord Jesus was healing all kinds of diseases. They saw the miraculous works of the Lord Jesus. Second evidence. Third evidence, narinig nila ang mga turo niya. Sinabi nga sa kabanata na ito, na matapos marinig ng mga tao ang mga turo ng Panginoong Hesukristo, anong sinasabing ginamit ng mga salita sa Ingles? They were astonished. They were amazed. That's the third evidence. Ang tanong, sapat na kaya ang ebidensya para maniwala sila? Sapat na. Kahapon nga doon sa youth sa Parañaque, pinag-uusapan namin ng mga youth, no?
Sabi ng isa, wow, grabe yung mga Pharisees, no? Hindi pa sila naniwala. Sagot yung isang youth, mas grabe tayo. Hawak na natin ang Biblia. And yet, people reject. Maging ang mga Kristiyano nga bubuksan lang ang Biblia pag linggo. Di ba? Kaya pinagsasabihan kami ni Pastor EJ, lagay niyo sa PowerPoint. Pag nasa PowerPoint na, hindi ko naririnig, wala na. We have the complete Word of God. Katulad ba tayo mga nasa verse 46? Isa man lang sa kanila'y walang nakasagot at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya. It simply ended there. Wala kayong makikita dito sa kabanata na ito, kahit sa gitna ng chapter 22 and 23, wala kang makikita ni isang binanggit na siya ay naniwala, siya ay tumalikod sa kasalanan niya. In fact, a few days after this, ano ang ginawa nila? Pinatay niya siya. Proof that they rejected the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, nakalulungkot na nung panahon ng Panginoong Hesukristo at maging sa panahon natin ngayon, people will continuously reject the truth about the Lord Jesus Christ. People will continuously reject the truth and teachings of the Lord Jesus Christ. Ang tanong, bakit kaya ganito tayong mga tao? Bakit kaya? Juan 3:18 hanggang 20. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ano sinasabi ng mga talata na ito? Pamilyar kayo sa ipis? Cockroach. No? Pamilyar kayo. Mamayang gabi, subukan ninyo, kung sa garahe ninyo madilim, no? Patayin nyo muna ang ilaw, subukan ninyong buksan. O minsan sa kusina ninyo, no? Sa kusina. Wow, ipis. Pag patay ng ilaw at biglang buksan ninyo, makikita niyo yung ipis. Ano gagawin ng ipis? Tatago. Bakit? Ayaw ng ipis ng liwanag. Sorry ganun tayong tao. We reject the light because we love our sins. And that is so sad. Ang mga tao ngayon, tatanggihan ng Panginoong Hesukristo, tatanggihan ang mga katuruan at katotohanan ng Panginoong Hesukristo dahil ayaw ng tao ang mga turo ng Panginoong Hesukristo. Dahil po dyan, ito ang huling prinsipyo. Ang mga katotohanan at turo ng Panginoong Hesukristo ay di tatanggapin ng mga di kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Muli, ang mga katotohanan na turo ng Panginoong Hesukristo ay di tatanggapin ng mga di kumikilala ng Panginoong Hesukristo. Maari ko po ba kayong muling tanungin? Sa paanong paraan mo kaya tinatanggihan at nilalabanan ang mga katuruan, ang mga katotohanan ng Panginoong Hesukristo? In what way do we reject and deny the truth about the Lord Jesus Christ and His teachings? Paano kaya ito nakikita sa buhay mo? Na tunay na nilalabanan mo ang mga katotohanan niya, ang mga turo niya. May I just share? Sabi ng Panginoong Diyos, tayo ay makasalanan at ang makasalanan ay parurusahan ng kamatayan. God said that if we sin, we will die. Do we really believe that?
May mga magsasabing, hindi siguro totoo yun. Can I give you a proof? That if we sin, we die. Kung tayo ay magkasala, tayo ay mamamatay. Can I give you a proof? May kilala pa ba kayong tao na 1,000 taon na, buhay pa? Wala. O, sige. Balik. 500 years old, buhay pa. Ay, wala. 200. Wala pa rin. 150. O, siguro merong 120. No, maybe. I assure you, that person will also die. Bakit? Yaan ang sinabi niya. Kung tayo ay magkasala, tayo ay mamamatay. Yun ang unang pangako niya. Isa pang pangako. Kung tayo ay magkakasala, hindi lang pisikal na kamatayan, ngunit espiritual na kamatayan. Kung tinutupad niya ang pisikal na kamatayan, gayon din tutuparin niya ang espiritual na kamatayan. When God says it, He will really do it. Huwag nating baguhin, huwag nating palitan ang salita ng Diyos. Ayaw tanggapin ng tao na may impyerno. Sinabi na ho ng salita ng Diyos. Sinabi niya na tayo ay magkasala, tayo ay mamamatay. At sinabi rin niya na sa sarili nating gawa, sa sarili nating lakas, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Dahil ang kaligtasan ay pagpapala na galing sa Diyos. Salvation is by grace, not by works. Kung sinasabi mo na imposible yan, basta gagawa ako ng kabutihan, sinabi na ng libro ng Isaías, ang lahat ng mabuting gawa natin ay parang maruming basahan. Alam ho ninyo, madaling sabihin at tanungin, sino dito ang gustong tumanggap sa Panginoong Hesukristo? Marami ang magtataas ng kamay. Tiyak ho ako. Sino ba naman ang hindi gustong tumanggap? Di ba? Pero alam niyo ho, delikado ho yun. Kasi ho, bago natin tanggapin ang Panginoong Hesukristo, kailangan muna nating tanggapin na tayo ay makasalanan, na parurusahan ng kamatayan, na padadala niya tayo sa impyerno, na sa sarili natin, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. At kung tunay na naintindihan mo na yun, tunay na natanggap mo na yun, doon ka lang lilingon at tatanggap sa Panginoong Hesukristo. Only then will you really accept the Lord Jesus as your Savior. If you truly believe and accept that we are sinners bound for hell. Kaya nga mga kapatid, ano ang nararapat na tugon natin matapos na matutunan natin ang mga katotohanan sa banal na kasulatan natin? What is our reasonable response? We are already in Matthew 22. Pagtungtong ng Matthew 23, iba na ang tema, ang pananalita ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa ating pag-uwi, ano ang ipagdarasal natin? Kung sinasabi mong tinanggap mo na ang kaligtasan na galing sa Kanya, ano ang unang gagawin nating pag-uwi natin? Let's pray. Let's pray na ibabahagi natin ito sa mga pamilyang hindi pa kilala ang Panginoong Hesukristo, sa mga kaibigang hindi pa kilala ang mga Panginoong Hesukristo, sa mga tao na hindi pa kilala ang Panginoong Hesukristo. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, sa hapon na ito, ano sa tingin mo ang nararapat na gagawin mo? Kaya nga may mga Bible study tayo, breakout groups after this. Kung hindi ka pa malinaw sa kaligtasan mo, lumapit ka sa nagdidisipulo sa iyo. Hingin mo ang paliwanag niya at magdasal ka na tunay na makilala mo, tunay na tanggapin mo ang biyaya at pagpapala ng kaligtasan na galing lamang sa Kanya. Tayo po ay magdasal. Diyos, amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay tapat. Datapwat kami ay hindi mga tapat. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo po ay
mahabagin, kayo po ay mapagpala sa amin. Panginoon, maraming salamat muli sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanang itinuturo po ninyo. Aming dasal, Panginoon, na ang mga katotohanang ito ay tunay na maintindihan namin. Tunay na maisabuhay namin. At Panginoon, sa inyong pagpapala, tunay na maibahagi namin. Alam namin, Panginoon, na sa sarili naming lakas, sa sarili naming talino, hindi nga namin maiintindihan ito kung hindi dahil sa inyong pagpapala, awa at grasya. Aming dasal, Panginoon, na buksan ninyo ang aming mata, puso at isipan, na tunay naming maintindihan ang biyaya ng kaligtasan. Aming dasal, Panginoon, na sa mga breakout group namin, sa aming pag-uwi, naway kami maging tapat. Hindi lang kami Kristiyano habang nandito, ngunit sa pag-uwi namin, makita sa mga pananalita namin, makita sa mga gawa namin, makita ng ibang tao na tunay kami ay mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Aming dasal, Panginoon, ang pag-iingat po ninyo. At ang lahat ng ito ay dinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.